Kasalukuyang pinag-isipan ni Desmond kung papaano mapapatahimik si Sofia nang isang tawag ang natanggap niya mula sa hindi nakikilalang lalaki. Gusto ron ito makausap siya ng tunay na si Clara. Marami raw itong lihim na ipagtatapat sa kanya. Nahihiwagaan siya sa pagkakabanggit nito. Tunay na Clara? May fake bang Clara? Nang matapos ang pag-uusap nila ng lalaki, ay kaagad na siyang umalis at pumunta sa lugar na pinag-uusapan. Mas lalo tuloy siyang nahiwagaan sa pagkatao ni Clara. After almost 1 hour na paghihintay, ay dumating na rin si Clara. As usual, napakaganda nito. Excited siyang humagkan sa pisngi ng babae, ngunit kaagad siya nitong pinalayo. We are not close para makipagbeso-beso ka sa akin. And FYI, this is my first time meeting you. Formal na sabi ng babae sa kanya sa kahumila ng upuan. Bahagya siyang napatawas sa kanapailing. Ilang beses na tayo nagtatagpo, nagkainuman pa nga tayo eh. Misteryosa ang pinakawala nitong ngiti. Do you think ako ang babaeng nakilala mo noon? Tanong nito sa kanya. Actually, dalawa kaming may taglay na ganitong muka. Sabi nitong umismid. Yung isa ay fake, ako ang original. Mas lalo lamang siyang naguluhan. Anong ibig mong sabihin? Nalilitong tanong niya rito habang tinititigan itong mabuti. Hindi niya alam kung anong klaseng joke itong naisip ni Clara. Dahil habang tinititigan niya ito, ay wala naman siyang makitang pagkakaiba sa dating Clara na nakilala niya. May kinuha itong kung ano sa bag saka ibinigay sa kanya. Kaagad siyang napakunot noo sa mga larawang iniabot nito sa kanya. Dalawang babaeng magkamukhang magkamuka ang nasa larawan. Parehong taglay ang mukha ni Clara. Napangisi siya. Manong ibig mong sabihin? Dalawa kayo? Madali namang ma-edit ang ganito eh. Photoshop lang to, hindi ba? Not unless may kakambal ka at... Hindi ko siya kakambal. Plastic surgeon ang asawa ko. At hinulma sa mukha ko ang pagbumuka ng impostor na babaeng yan. Sabi nito sa kanya. Natigilan siya bigla. Yung nakilala mong si Clara, yan yung impostor ko. Si Lucas ang plastic surgeon na asawa ko. Siyang rumitoke sa pagmumukha ng pangit na babaeng yan. At palagay ko, masyasyak ka kapag natuklasan mo kung sino ang impostor na babaeng yan. Nangunot ang noo niya. Ngunit bago pa nito maituloy ang sasabihin, ay mabilis na silang nasugod ni Sofia. Nagwawala ito sa galit at hinablot ang buhok ni Clara. Walang hiya kayo? Sinasabi ko na nga ba at may relasyon kayong dalawa? Kaya pala nalalamig ka na sa akin kasi ipinagpalit mo ako sa maharot na babaeng to? At ikaw babae ka. Sinabihan ng kitang layuan mo si Desmond pero patuloy ka pa rin nakikipagmabutihan sa kanya. Makati ka talagang babae ka? Sophia, stop it! Sigaw niya rito ngunit mukhang ayaw paawat ng babae. Napasigaw na rin si Clara at nagkagul tuloy sa loob ng coffee shop. Pulang-pula ang mukha niya sa labis na iskandalong ginawa ni Sofia. Binuhat niya ito pasakay sa kanyang kotse at nagmamadali na niyang pinatakbo ang sasakyan. Inis na inis siya. Kailangan pa niya itong sampalin ng malakas para mapatahimik. Damn! Kapag hindi mo tinigilan ang kalokohan mong to, malalagot ka sa akin. Hindi ka na nakakatuwa. Sigaw niya rito. Hindi mo na talaga ako mahal. Umiiyak na sabi ni Sofia sa kanya. Tayong dalawang magkasabay na nangarap. Pero ngayong unti-unti mo na natutupad ang mga pangarap mo. Gusto mo na rin akong iwan. Anong klaseng lalaki ka? Tigilan mo ako sa drama mong yan, Sophia. Sukang-suka na ako sa kaartehan mo. Singhal niya rito. Inayos niya ang suot na necktie. Pakiramdam niya ay nasasakal na siya. Kailangan mailigpit na niya ang babaeng to dahil kapag pinatagal pa niya, malamang ay ito pa ang magpapahamak sa kanya. At si Clara, hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito. Ngunit kailangan niya itong muling makausap. Alam ni Sophia na kung hindi niya ito uunahan, tiyak na ililigpit na rin siya ni Desmond kagaya ng ginawa nito kay Zoe. Kaya ngayon pa lang, ay kailangan na niyang pag-isipan kung anong susunod niyang gagawin. Kailangan makalayo ka agad siya kay Desmond. Bago pa siya nito mapag-isipan ng masama. Wala na siyang tiwala kay Desmond. Alam niyang tuluyan na naglaho ang pagmamahal nito sa kanya. Kailangan niyang balaan ang kanyang pamilya. Kailangan niyang mailayo ang mga ito sa safe na lugar. Kilala niya si Desmond
alam niyang pati mga mahal niya sa buhay ay idadamay nito. Kailangan niya mag-ingat sa bawat gagawin at kailangan niya makipaglaro sa kadiliman kung gusto niyang mabuhay. Pinangingilabutan siya habang naiisip ang mga plano ni Desmond para maidispatcha siya. Ngunit bago nito iyon magawa, uunahan na niya ito. Hindi niya papayagang gawin ng lalaki sa kanya ang mga ginawa nito kay Zoe at sa mga magulang nito. Mabilis niyang nilingon si Desmond. Nakita niya ang puot sa mga mata nito habang mabilis na pinatatakbo ang sasakyan. Ganito ito noon kay Zoe. Kailangan na niya itong matakasan bago dumilim. Saan ka pupunta? Tanong ni Zoe kay Lucas nang madala na siya nito sa safe house kasama ng mga pinagkakatiwalaan nitong mga tauhan, pati na rin ang nanay niya. Aalis ka? Iiwan mo rin ako? Ano ba talagang plano mo? Zoe. Halos paanas lang nasambit nito sa pangalan niya, saka niyakap siya. Ramdam niya, may hindi ito sinasabi sa kanya, kaya mas lalo lang siyang nag-aalala. Please, sabihin mo sa akin kung ano mga plano mo. Huwag ganitong para na naman akong nangangapa sa dilim. Nakikiusap na sabi niya rito. Hindi pa rin ito makapagsalita. Iiwan mo ba ako? Bakit, Lucas? Nangako kang hindi ka naaalis sa tabi ko, hindi ba? Hindi mo ba kayang panindigan ng mga salita mong yun? Sumbat niya rito. Gusto ko lang matiyak na ligtas ka, Zoe. Ayoko madamay ka pa sa gulong to. Nang mahalin ka, niyakap ko na rin kung anumang buhay ang meron ka. Oo, hiniling ko na talikuran mo ang nakaraan mo. Pero kung hindi mo kayang gawin yon, handa ako magsakripisyo, Lucas. Sabi niyang niyakap ito na mahigpit. Ganyan kita kamahal. Handa akong tanggapin ang lahat-lahat sa iyo. Basta mangako kang, hindi mo ko tatalikuran. Hindi makakibo si Lucas habang tinitingnan si Zoe. Hindi rin niya ito kayang iwan. Ngunit mas matinding kapahamakan ang maaaring mangyari dito kung hindi niya ito iiwan. Babalikan kita, Zoe. Aayusin ko lang ang lahat. Sabi niya rito ngunit humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. No, sasama ako sa iyo kahit saan ka magpunta. Anak, pabayaan mo munang ayusin ni Lucas ang gulong to. Anang ginang kay Zoe. Lumapit ito sa anak at kumapit sa kamay nito. Sige na, anak. Pero umiling lang si Zoe. Ayoko. Hindi ko papayagang mangyari yung nangyari kay tatay. Hinayaan mo lang siya at wala kayong ginawa para pigilan siya. Tila nanunumbat na sabi nito sa ina. Kung mapapahamak si Lucas, gusto ko kasama niya ako. Madiin ang kaloobang sabi nito sa ina, saka humigpit ang yakap sa kanya. Hindi ako hihiwalay sa iyo. Napatingin sa kanya si Aling Sabel. Tumango ito na parang sinasabing, pagbigyan mo na si Zoe, magkasama ninyong harapin ang problema. Napaisip siya bigla, maya-maya ay napahinga ng malalim. Bangako ka makikinig ka sa akin. Isasama kita, pero susunod ko sa lahat ng sasabihin ko sa iyo. Tumango lang si Zoe. Kanina pa nakikiramdam si Sofia. Narinig niya ang kinakausap ni Desmond ang mga maids bago ito umalis ng bahay. Bantayan raw ako mabuti at siguraduhin hindi siya makakalabas ng bahay. Kinumpis ka rin ito ang kanyang cellphone. Ngunit pasimpleng nakuha niya ang cellphone ng isa sa mga maids at tinawagan ng kanyang ina. Mabuti na lamang at kabisado niya ang numero nito. Umalis kayo sa bahay, ngayon din. Tumuloy kayo sa isang hotel at huwag ninyong sasabihin kahit kanino kung saan kayo pupunta. Sabihan mo rin sina kuya. Halos pabulong na utos niya sa ina. Huwag niyo nang tanungin kung bakit. Basta, nanganganib ang buhay nating lahat. Tatawagan ko ulit kayo mamaya. Anak, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Pinagbabalakan tayong paslangin ni Desmond. Kaya huwag kayo makikipag-ugnayan sa kanya. Bilisan niyo na, kumilos na kayo ngayon din. Aniya, saka ini-off na ang phone at isinilod iyon sa kanyang bag. Nagmamadali niyang hinanap ang pampatulog na binili niya noon. Yun ang gamot na ginamit ni Desmond kay Zoe at yun ang gamot na gagamitin niya sa mga maids para makatakas siya mamayang gabi. Nang makita ang gamot ay nag-isip siya ng paraan kung paano iyon mapapainom sa mga maids. Lumabas siya at tinawag ang isa sa mga katulong. Tawagin mo mga kasamahan mo. Magluto kayo ng masarap na pulutan. Samahan niyo akong uminom.
Masama ang loob ko dahil nababae si Desmond. Kailangan ko ng mga kainuman. Magtimpla ka rin ng chaser natin. Sabi niya saka kinuha ang whiskey sa cabinet. Ay, talaga ma'am? Excited na sabi ng patpating dalaga. Makikipag-inuman kayo sa amin? Tumango siya. Kailangan niyang maging matalino. Hinding-hindi siya makapapayag na maisahan ng lalaking yon. Makalipas lang ang ilang oras ay naging perpekto ang kanyang plano. Nagawa niyang mapatulog ang mga maids. Maya-maya ay dahan-dahan siyang bumangon. Isinilid niya sa malaking maleta ang lahat ng mga mahahalagang gamit na matatangay niya. Pati na rin ang sa tingin niya ay mahahalagang dokumento na makakatulong para maisuplong niya sa pulis si Desmond. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay bitbit ang mga gamit. Tiniyak niyang walang ingay habang binubuksan niya ang kanyang kotse. Nangangatal ang kanyang buong katawan habang inilalagay sa likuran ng kanyang mga gamit. Saka tumakbo para buksan ang malaking gate. Kailangan niyang makatakas bago pa dumating si Desmond. Mabuti na lamang at umalis ito kanina. Kaagad niyang kinontak ang nanay niya nang nasa loob na siya ng sasakyan. Nasaan po kayo? Pupuntahan ko na po kayo dyan. Parating na ako. Sabi niya sa kapinasibadang minamanehong kotse. Nakahinga siya ng maluwag nang makalabas na siya ng subdivision. Ilang sandali pa at nasa motel na siya kung saan naghihintay ang kanyang mga magulang. Umiiyak na niyakap niyang ina habang ikinuwento dito ang lahat. Diyos ko anak, karma ito sa mga ginawa mo. Kapag nagsumbong ka sa pulis, damay ka dahil nakipagsabuatan ka sa kanya. Napakagatlabi siya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Alam niyang tama ang sinabi ng nanay niya. Talaga namang parte siya ng krimen na ginawa ni Desmond dahil nakipagsabuatan siya rito para iligpit si Zoe. Hindi habang buhay matatakasan yung kasalanang ginawa niyo. Sabi pa nito, ano na ngayon ang gagawin natin? Hindi pwedeng palagi kami nandito sa motel. Kailangan nating masabi sa mga pulis ang nangyari. Dapat rin nilang malaman na pinagbabalakan ka nilang paslangin. Greg, bago tayo kumilos, kumonsulta muna tayo sa abogado. Mapapahamak si Sophia kung hindi. Ginusto niya yan. Resulta yan ang hindi niya pag-iisip na mabuti. Anang matandang lalaki, nanunumbat ito nang tumingin sa kanya. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi ka nalalagay sa alanganing ganito. Kung pinakasalan mo sana si Mr. Lee, buhay prinsesa ka sana ngayon. At hindi ganitong idinamay mo pa kami. Nakaismid na sabi nito sa kanya. Napakagatlabi siya at hindi makapaniwala na matapos niya itong bigyan ng 2 million pesos ay ganito pa siya nito pagsalitaan. Kung tutuusin, ay ito rin naman na nagtulak sa kanya kung bakit siya nasa ganitong sitwasyon ngayon. Pero parang baliwala sa amang lahat ng ginawa niya para sa pamilya. Pero lang talagang importante dito. Gustong-gusto niya itong sumbatan, ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay planuhin kung papaano nila matatakasan si Desmond. Alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi siya nito napapaslang. Malungkot na napatingin siya sa ina. Lumapit ito sa kanya at hinago ng kanyang likuran para damayan siya. Ito lang ang taong kahit na kailan ay hindi siya tinatalikuran. Kanina pa tinatawagan ni Lucas ang kanyang ama, ngunit hanggang ngayon ay ayaw pa rin itong sumagot. Labis na siyang nag-aalala. Pakiramdam niya ay may nangyayaring kung ano na ayaw nitong ipaalam sa kanya. Paikot-ikot tuloy siya sa loob ng kwartong inuukupahan nila. Nasa isang mumurahing motel kasi sila ngayon ni Zoe dito sa Maynila. Ito lang kasi ang kwartong afford ng dala niyang cash ngayon. Ayaw kasi muna niyang gumamit ng credit card or mag-withdraw sa kanyang ATM para hindi matrace ni Numan ang kinaroroonan nila. Kailangan nilang mag-ingat dahil sa ngayon, hindi na niya alam kung sino-sino pa ang kanilang mga kalaban. Maya-maya ay nagring ang cellphone niya at isa sa kanyang mga tauhan ang tumatawag. Boss, narito ko sa location ng target. Nag-alsabalutan yung kinakasama niya. Aalamin ko po kung bakit. Pero nagwawala si target. Palabas na to ng bahay. Susundan ko siya. Anito sa kanya. Ipaalam mo sa akin lahat ng galaw ng lalaking yan at kung sino-sino mang kinakatagpo niya, okay? Aniya sa kanyang tauhan. Pinamamanmanan niya si Desmond habang isa pa sa mga tauhan niya ay si Clara naman ang kanyang pinababantayan. Alam niya kung ano ang tumatakbo ngayon sa utak ni Clara. Tiyak niyang makikipag-ugnayan iyon ngayon kay Desmond at isisiwalat nito ang tungkol kay Zoe. Ngunit bago pa mangyari ang pinaplano ng mga ito, ay kailangan na niyang mauna. Napaatras sa paghakbang si Sophia nang makita sa hallway ng motel sina Clara.
kasama ng isang lalaking ilang beses na rin niyang nakita. Napaismid siya bigla. Nakikipagharutan ito kay Desmond habang may iba pa itong lalaking kinakasama. Talaga nga palang ubod ng kati ng babaeng ito. Nakita niyang lumabas sa mga ito ng motel at nagmamadali niyang sinundan ng mga ito. Nang sumakay ang dalawa sa taxi, ay tumawag rin siya ng taxi para sundan ng mga ito. Ewan ko ba, ngunit pakiramdam niya ay napakaraming lihim na itinatago ng babaeng yon at kailangan niyang madiskubre ang lahat ng yon. Baka ang mga ito rin ang makatulong sa kanya sa malaking problemang kinakaharap. Huminto ang taxi na sinasakyan ng mga ito sa tapat ng isang maliit na coffee shop. Pinahinto na rin niya ang taxi niya doon at maingat na sinundan ng dalawa. Natigilan siya ng pagpasok sa loob ay makita niya si Desmond kausap ng isang babaeng kamukhang kamukha rin ni Clara. Pinaglipat niya ang tingin sa Clara na kausap ni Desmond at sa babaeng kasama ng isang lalaki na nagmamanman sa mga ito sa isang sulok. Bakit kailangan itong pagtaguan ng mga yon? May nangyari ba na hindi niya alam? At bakit dalawa si Clara? May kakambal ba ito? Nagulat siya, ngunit nagmamadali na siyang umalis sa lugar na yon dahil pakiramdam niya ay hindi na siya safe doon. Para siyang natulala habang tumawag muli ng taxi at